11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience. Balita! Samantala naman sa ating pa rin pong mga report, isa sa mga suspect daw po sa nakitang chop-chop na katawan sa Maynila, arestado na. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, naaresto na ang isa sa mga suspect sa kaso ng nakitang chop-chop na katawan ng isang lalaki sa loob ng drum sa Delpan Sports Complex sa Binondo, Maynila nitong 20 o itong 15 ng Pebrero. Sa pulong palitan dito sa Camp Crame, sinabi ni Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito De Sesto, kasabwat ng main suspect na Chinese ang nahuling si alias Victor, isang interpreter. Napag-alamang si Victor ang umupa ng van na ginamit sa pagkarga ng drum mula sa isang kondo sa Pasay patungo sa pinagdalhang lugar sa Maynila. Pinaniniwalaan sa loob ng nasabing kondo, pinatay ng Chinese ang biktima dahil sa mga bakas ng dugo na natagpuan doon. Sa backtracking ng CCTV, makikita ang banyaga kasamang isang security guard habang nagtutulak ng drum mula sa ika-15 palapag ng gusali. Sa ngayon, hindi pa rin matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima pero inilarawan din siya ng pulis bilang Chinese-looking. Isa sa mga anggulong tinitignan ng mga investigador ang umano'y pagkakautang bilang posibleng motibo sa krimen. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad upang maaresto ang at-large pang suspect na Chinese. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang bata patay sa saksak ng sariling ina sa Nabunturan, Davao de Oro. June Soter ng Action Radio, Davao. Patay ang dalawang minor de edad kabilang isang 3 anyos na lalaki at 7 buwang gulang na sanggol na babae matapos pagsasaksakin ng kanilang sariling ina sa Purok 5, Barangay Magsaysay, Nabunturan, Davao de Oro kahapon ng umaga, Pebrero 17, 2026. Ayon sa Nabunturan Municipal Police Station, kinilalang suspect sa alias na Nena, 28 anyos, na nagtamo rin ng mga sugat sa katawan matapos tangkaing magpakamatay. Agad siya dinala sa panagabutan at kasalukuyang nagpapagaling. Batay sa panang investigasyon, depresyon ang itinuturong motibo sa krimen. Habang wala sa bahay ang mister ng suspect na nagtatrabaho sa ibang lugar, na-recover din sa pinangyarihan ng insidente ang kutsilyong ginamit sa pananaksak. Patuloy pang masusing investigasyon ng mga otoridad hinggil sa insidente. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Soter. Samantala naman, 18 kabahayan daw po abay nasunog yan po sa may Orani, Bataan. May 2 naitalang sugatan. Ating alamin sa report ni RH37, Danny Kumilang. Danny! Laki Ray, Laki Romel, 18 kabahayan na tinitirhan ng 30 pamilya ang naabo matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Calero, Orani, Bataan bandang alas 8:40 ng umaga kanina at tuluyang naapula dakong alas 9:52 ng umaga. Batay sa paunang ulat, nagsimula ang sunog sa bahay ni Leia Mika Peña, 40 taong gulang, may asawa at may-ari ito ng isang sari-sari store. 2 katao naman ang nasugatan sa insidente. Isa ang kritikal at isa ang nagtamo ng bali matapos umanong tumalon upang makaligtas sa sunog. Agad silang isinugod ng Orani Emergency Response Team sa Antonio Tony Peruman Memorial Hospital. Nagbayanihan dito ang mga residente sa pag-apula ng apoy gamit ang balde. Habang rumisponde sa lugar,
ang Bureau of Fire Protection BFP mula ito sa Urani, Samal, Hermosa at Balanga katuang ang REACT Group, MDRRMO, PNP at iba pang rescue group. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog at ang kabuang halaga ng mga nasirang ari-arian. Samantalang tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Urani, Bataan ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, makapal na ash fall mula sa Bulkang Mayon. Maranasan na naman sa Camaligal Bay. Pasok sa mga paaralan. Suspendido. Ibalita mo yan. Okay na ba si Ruel? Wala pa si standby muna kay Ruel. Saldico. Dito muna tayo sa mahigit 66 o si Jun Dimakutak. Si Jun, okay na ba si Jun Dimakutak? Heavy equipment para sa dredging and silting sa Buluan River sa Maguindanao del Sur na nakaranas na matinding pagbaha na ipadala na. Jun Dimakutak sa detalye. Jun. Paring Romel, paring Ray, bilang tugon ni DPWH Secretary Vince Dizon at sa suporta ni DPWH Undersecretary Charles Calima sa problemang dulot na malawakang pagbaha sa probinsya ng Maguindanao del Sur, dumating na ang mga kinakailangang heavy equipments para simulan ng malawakang dredging operation sa Buluan River at mga tributaries nito na may mga naipong water hyacinth o pusaw habang nasa 3 meters na lamang ang lalim ng tubig mula sa sahig ng ilog, bunsod ng siltation o pagkaimbak ng lupa o sa ibang termino itong soil erosion na tangay ng tubig baha mula sa mga kabundukang wala nang matatayog na punong kahoy habang ang mga natitirang tumutubong puno ay di na rin nakakaligtas sa mga mag-uuling. Sa pangunguna ni na Maguindanao del Sur Lone District Congressman Dato Ismael Toto Mangudadato at Buluan Mayor Dato Ibrahim Jong Mangudadato sa pakikiisa ni Provincial Governor Dato Ali Mitimbang na tawag ang pansin ng national government sa nangyaring flash flood sa bayan ng Buluan na naitala bilang unang insidente ng malawakang pagbaha na umapaw hanggang sa loob ng Buluan District Hospital. Sa impormasyon mula kay Buluan Vice Mayor Kuya King Mangudadato, kabilang sa mga tinatawag treatments ay ang amphibious backhoe na epektibo sa dredging at desilting bilang muling pagpapalalim ng daluyan ng tubig palabas ng Ligwasan Marsh. Sa development na ito, aasahan natin ang pangmatagalang solusyon sa problemang ito na minsang nagpalubog sa mga barangay sa Buluan at Mangudadato towns at ng mga karatig bayan sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Sa mga oras na ito, mga lakay, nakakaranas kami rito ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa bahagi ng Central Mindanao. Kampante na rin ang mamamayan ng Maguindanao del Sur dahil sa nakikitang tuloy-tuloy na trabaho ng dredging and silting operation. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Jun Dimakutak. Samantala naman, higit daw po sa 66,000 pesos na halaga ng kahoy na nara. Abay, nasabat daw po sa Lapinig, Northern Samar. Report mula kay Jane Bantayan. Jane. Tinatayang nasa mahigit 66,000 na halaga ng kahoy ang nasabat isang police operation ng Lapinig PNP. Ang nasabing mga kahoy ay lula ng truck. Inaristo ng operatiba ng Lapinig Police ang mismong truck driver kung saan ako itong nahuli ng pagtatransport ng iligal ng mga truso o isang uri ng nara. Nahuli ito sa kahabaan ng National Road ng Barangay Lapinig del Sur dakong alas 2 ng madaling araw ngayong Pebrero 18. Ayon sa PNP Lapinig, ang driver ay kinilala na si alias Nat, 44 na taong gulang, residente naman ng Barangay Manay-Banay, Mapanas, Northern Samar. Inilunsad ng operasyon ng makatanggap ng impormasyon mula sa isang confidential informant ang mga pulis singgil sa manoy pagbabiyahe nitong Nara Lumber patungong Barangay Anito, Gamay, Northern Samar. Agad naman naglunsad ng operasyon ng mga tauhan ng Lapinig Police na nagresulta sa pagkakaaristo ng nasabing driver. Nahuli ang driver habang nagmamaniho ito ng isang Elf Mitsubishi na closed van sa isinagawang inspeksyon. Natuklasang walang kukulang dokumento ang nasabing mga kahoy. Nasabat ng otoridad ang humigit kumulang sa 66,000 board feet
o 668.06 board feet ng NARA na tinatayang ang halaga ay umaabot naman sa mahigit 66,000 pesos. Ipinaalam sa nasabing suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at dinala ito kasama ang mga nakumpiskang tuso at sasakyan sa impilan ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Kasong paglabag sa PD 705 o Revised Forestry Code of the Philippines ang maaaring isampa sa naaristo. Hinihikayat ng PNP ang publiko na makipagtulungan at agad-iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang maprotektahan ang likas yaman. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit sa 300,000 pisong halaga ng shabu makumpiska. Delivery rider arestado sa Tacloban. Ibalita mo yan na Jimmy, angay-angay Jimmy. Delivery rider arestado sa anti-illegal drug operations ng kapulisan sa lungsod ng Tacloban na kumpiska na magit 300,000 pisong halaga ng shabu. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Kinilala ng PNP suspect si alias Mara 29 anyos, isang high-value individual HVI at Regional Priority Target List residente sa naturang syudad. Ang operasyon sinagawa ng Tacloban City Police Office City Drug Enforcement Unit kung saan naresto ang suspect sa Abukay sa syudad ng Tacloban at nakumpiska sa suspect ang shabu na may bigat 45 gramo, nagkakalagang 306,000 pesos. Sa kasalukuyan ng suspect na sa kustodiya ng Tacloban PNP na harap na sa kaso laban sa pagbibinta at posisyon ng iligal na droga. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy, angay-angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jimmy, angay-angay. Samantala naman, update mula po sa Pangasinan, sanggol natagpuan sa isang bukid. Diyan po sa may Bayambang. Report mula kay RH38, Freddy Fardo. Freddy. Isang bagong panganak na sanggol na tumitibok pa ang pulso ang natagpuan sa mababang hukay sa bukid sa bayan ng Bayangbang. Sa paunang ulat ni Bayangbang Chief of Police Lieutenant Colonel Romil Bagsik, alas 8 ng umaga isang magsasaka ang nagtungo sa kanyang maisan nang may mapansin siyang mga patak ng dugo sa damuhan sa kanyang dinadaanan, at dahil sa masama nitong kutob, humingi na agad siya ng tulong sa mga barangay official sa lugar at natuntun ang nakabaong bagong panganak na sanggol na nakasilid sa plastik, at agad itong itinawag sa pulis na itinakbo sa Bayangbang District Hospital, subalit nalagutan din ang hininga habang nilalapatan ng lunas. Ayon sa mga doktor, ang sanhi ng pagkamatay ng bata ay cardiorespiratory arrest. Sa sinagawang follow-up operation ng PNP, natukoy ang walang pusong ina na isang 32 anyos na lady guard. Dinala rin ito sa paggamutan na patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor habang inihahanda ng mga investigador ang kasong infanticide laban dito. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang paaral naman sa Iloilo, nabulabog ng bomb threat, face-to-face classes sinuspinde. Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Joe. Sinuspinde ng Iloilo Doctors College ang face-to-face classes matapos makatanggap ng mensahe na may itinanim na bomba sa eskwelahan. Iniutos ng school administration na pansamantalang pagbawalan ng mga estudyante na pumasok sa school campus habang hindi pa na-clear ang area. Ayon sa impormasyon, nakatanggap ng audio message at bomb threat chat sa messenger app ang kolehiyo mula sa user na si Lars Blake. Rumesponde sa eskwelahan ang mga personnel ng Explosive and Ordnance Division upang halugugin ang bawat sulok ng campus, pero walang may nakitang bomba. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang account ng nagpadala ng bomb threat. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Dimbong Metro Manila ngayon, mula kay Kyle Bullas. Kyle, go! Lakay Ray Romel, abiso sa ating mga motorista, asahan na ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa kahabaan ng Elliptical Road sa Quezon City sa darating niya na February 21. Dahil ito sa inaasahang pagdagsa ng mga tao para sa gaganaping People Power at 40 sa Quezon Memorial Circle. Tiniyak naman ng Quezon City LGU na nakaantabay ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department at iba pang ahensya ng pamahalaan para tumulong sa pagsaayos ng trapiko sa lugar. Sa iba pang balita, sa pool naman ng water interruption ng ilang lungsod sa Metro Manila
dahil sa maintenance activity na gagawin ng Manila Water. Kabilang dito ang barangay na Pindan sa Taguig City, barangay Tumanas at Marikina Heights sa Marikina at ilan pang lugar sa lungsod ng Quezon. Ayon sa Manila Water, uumpisahan ito bukas ng alas 10 ng gabi at inaasahang tatagal ng hanggang 6 na oras. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bullias, sa iyong Metro Manila ngayon. Iyan po ang kabuuan po ng Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito mga kaibigan ng Thank God It's Wednesday. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:01. RH! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan. Sa Pride